So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, sa sobrang nga pong atat ng legal team ni former President Duterte na mapauwi at mapawalang sala, itong si Digong, abay sila po ay natisod, mga minamahal, to the point na na-dismiss po talaga yung kanilang request, to the point na hindi po sila pinaburan ng International Criminal Court. Maiba tayo ha. Di ba dapat kapag ikaw ay nanghingi ng favor, di ba dapat sana ikaw ay parang nagmamakaawa, yung emotion mo, yung talagang down to earth ka, kung humihingi ka man ng favor. Kaso ang nangyari ganito hihingi sila ng favor, pero yung kanilang asta, sobrang yabang. Di ba pansinin ninyo yung abogado ni former President Duterte, yung Kaufman ba yun? Di ba? Lagi niyang sinasabi na, we are confidently, ganito ganyan, na bago dumating ang September, itong si former President Duterte ay malaya na. We are confident na hindi na aabot ng September si Digong, si former President Duterte, diyan sa dahig, mapapauwi natin siya. Alam niyo naman, pag abogado, kwarta-kwarta ba, diba? Pera-pera lang yan. Kahit alam mong malabo, sasabihin mong posible, diba? May kita, may pera, diba? Syempre, yan naman talaga yung yung role niya dyan, diba? Kahit malabo, basta may pagkakakitaan, sige, i-push natin to. Tapos ang ending, ang sisi sa presidente. Diba na yung totoong nagpahuli daw po kay former President Duterte, walang iba kundi nakaupo sa Malacanang. Tindi talaga ni Kaufman. Alright, mga minamahal, ano ba yung na-dismiss na request ng legal team ni former President Duterte? Ito yun, mga minamahal, Yan. Kita ninyo? Gusto nilang patanggalin yung dalawang to. Diba? Para sa madaling sabi, ay magtagumpay sila. Yung isa lang yung iiwan. Kasi yung dalawang to, pumirma po yan para mahainan ng warrant of arrest kasi meron nga pong probable cause. Pakita natin. Yan. Malinaw. Yan. May probable cause daw po itong si former President Duterte. Alright. Basahin natin ha, mga minamahal. Medyo lumabo yung mukha ko. Sabi dito, ICC prosecutor opposes Duterte's bid to disqualify 2 judges. Ano ba yung reason kung bakit gusto nilang ma-disqualify? Sa madaling sabi, itong dalawang hurado na to. Kasi nga daw po, ang sabi ng lawyer ng legal team ni former President Duterte, maalamang bias yung dalawang yan. Kasi yung dalawang yan, pumirma para nga po mahainan ng warrant of arrest itong si former President Duterte kasi mayroong nakitang probable cause. So meaning, hindi na yan magiging fair. Kasi pumirma na sila Diba sila yung pumirma para mahainan ng arrest warrant para mahuli itong si former President Duterte. So pinapalabas nila na yung husgado na yan, yung dalawang judge na yan ay bias. Actually, yung strategic moves nila Duterte, medyo magaling din. Alam niyo kung bakit? Kasi, wow, 'di ba? Nakitaan pa nila ng butas yun. Pero, mga minamahal, ulitin ko sa inyo, ang pinirmahan po nila para mahainan ng warrant of arrest, itong si Duterte ay may nakitang probable cause. Intindihin ninyo. So, merong probable cause, ibig sabihin, posibleng ginawa niya yung krimen. Pero it doesn't mean na siya yung gumawa. Diba? So may chance pa na makabalik ng Pilipinas si Digong kung matindi at malakas ang kanilang ebidensya. Pumirma yung hurado na yan dahil merong probable cause. Nakikita nila na posibleng si Duterte ang gumawa. Gets ninyo? Pero hindi ibig sabihin na si Duterte na nga ang gumawa. Kaya dapat galingan ng legal team ni former President Duterte, ito nga pong kanilang defense. Diba? Pero hindi porket na pumirma sila dahil meron silang nakitang probable cause, ang magiging judgment na nila ay, makonvict itong si former President Duterte dito nga po sa ICC. Hindi po ibig sabihin ay ganun na po. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Kasi
Ganito lang naman talaga eh. Yung mindset ng kampo ni former President Duterte, magaling yung dalawang judge na yan, sa totoo lang. So, dahil nakitaan natin ng butas, ganitong gawin natin. Hugutin natin sila palis. Gets ninyo? Para mawala na tayo ng sakit ng ulo. Isa na lang yung ititira dyan. Yung dalawa, hugutin natin kasi yung dalawang yan, pumirma. Diba? Para mahainan ng warrant of arrest dahil may nakitang probable cause dito kay Duterte. So, basically, sa madaling sabi, may judgment na ang kampo ni former President Duterte na bias ang dalawang husgado na yan. Mga minamahal. Ganun yung gusto nilang ipalabas. Well, para sa akin, medyo maangas din ang kanilang naisip na hugutin yung dalawang judge na yan. Pero kung maangas sila, mas maangas naman ang ICC kasi hindi sila pinayagan. Yung pagpirma nila, ang sabi doon, probable cause lang naman. Posibleng ginawa niya yung krimen. Pero hindi pa hinuhusgahan na si Digong nga ang gumawa ng krimen. Nagigets ninyo? So, wala pa din silang lusot. 'Di ba? So, anyway, yung strategy nila, medyo magaling. Magaling. Pero, kung magaling sila, mas magaling ang ICC. Alright. Basahin natin mga minamahal. Yan o. Linawan muna natin. Yan. Basahin natin yan ha. Alright. Sabi dito, the Office of the Prosecutor, International Criminal Court, ICC, has opposed attempt by former President Rodrigo Duterte legal team to disqualify 2 judges from his crimes against humanity race. Yung kaso kasi ni Digong, hindi yan simple lang eh. 'Di ba? War crimes, crimes against humanity, genocide. Sa madaling sabi, malakihang pagpatay with 8,500 pages documents of evidences and 15 hours video clip. So, 'di ba? May probable cause kaya nahuli si Digong, kaya kailangan nilang galingan yung kanilang defense na sasabihin na hindi talaga ako ang may gawa niyan. 'Di ba? Baka nga ang ending si Bato yung idikdik nila diyan. 'Di ba? Si Bato yung magiging sacrificial lamb. Kasi si Digong yung nagutos, tapos si Bato naman yung nagpa-implement. Alright. Sabi dito, the issues stemmed from a request by Duterte's lead counsel Nicolas Kaufman to disqualify pre-trial chamber I Judges Rein Alpine Ganso and Maria del Socorro Flores Liera, alleging that they had already taken a stance on jurisdiction when they authorized the investigation into the Duterte's administration drug war in 2021. So, nagigets niyo yung sinasabi dito na yung sinasabi ni Kaufman na dapat lang ma-disqualify yung dalawang trial, judges sa pre-trial chamber. Kasi meron na silang meron na silang stance. 'Di ba? Sila na yung pumirma over the probable cause. So basically, may pre-judgment na sila. So bakit kailangan pa silang maging horado? Alam naman natin yung kanilang boto. So sa madaling sabi, bias yung dalawang husgado na yan. Alright, sabi pa dito, in a response dated May 22, Deputy Prosecutor Mame Manjayen yang opposed the Duterte camp's move, saying it fails to call into the question the presumption of judge impartiality attached to the judge. Okay. Contrary to the defense position, the judge have not already predetermined the outcome of the jurisdiction dispute in favor, and no objective observer would reasonably perceive bias on the part of the judge based on their prior involvement in the deliberation and adjudication of the jurisdictional question in the situation in the Republic of the Philippines. So, hindi naman talaga bias, mga minamahal. Actually, walang bias doon. Hindi nila pwedeng sabihing bias yun. Pumirma for probable cause, ma-issuehan ng warrant para matigil na yung krimen.
na ginagawa kung meron man itong si former President Duterte. Yun po yun. Pero it doesn't mean na meron na silang judgment na si Digong talaga yung gumawa. Pero, yung mga ginamit, di ba, na mga documents para ma-issuehan ng arrest order or ng warrant of arrest dahil may probable cause itong si Digong, ang 50% doon maaari pang gamitin laban din sa kanya. Pero ito yung kagandahan. Kasi, dito sa kanilang bansa, 'di ba, bago ka pumunta sa isang korte, alam mo na yung posibleng kaso mo. So malakas yung team ng defense mo. Kaya pagandahan ng defense. Hindi katulad dito sa Pilipinas, 'di ba? Magharap ka sa kaso, doon mo palang malalaman yung kaso mo. 'Di ba? Na posibleng ikaso sa'yo. Samantalang doon sa Europa, especially na nga po sa The Hague, 'di ba? Sa kung saan may kinakaharap na kaso si Digong, bago pa siya isampa sa entablado na kung saan siya ihahatulan, alam niya na ang kaso niya. 'Di ba? Kaya galingan niya na lang sa defense. Meron na silang knowledge. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya nga, sa madaling sabi, favorable sa kampo, sa legal team ni former President Duterte, ito nga pong, nangyayari sa kanya dyan sa ICC. Diba kasi malayo pa lang alam na nila yung mga isinampang kaso, kaya makakaisip na sila ng paraan kung paano nila ito lulusutan. Ang kagandahan naman dito sa mga Duterte, kahit malit na butas, sumisiksik sila to the point na yung mga hurado gusto na nilang hugutin. Pero hindi sila napagbigyan. Alright? Ganun nyo mga minamahal, continue tayo. Para malinaw. Yan. Pasensya na kung maingay yung aircon, ha. Wala tayong mic ngayon. Sorry, guys. Wala tayong mic ngayon. Yes. 28 pa ata darating yung mic natin. Alright. Ganzu and Liera were part of the chamber that authorized the ICC prosecutor to open an investigation into the Duterte anti-drug campaign in 2021 and resume the suspended probe in 2023. Kaufman, in his request dated May 12, said the appeal would ensure the autonomy and irreproachability of the judge, as both had prior involvement in the mass substantive legal question in the case against, alam nyo, itong si Kaufman, ang ending talaga dyan, ang gusto niyang i-point out, lahat ng ito ang sisi kay PBBM. Ganyan yung magiging ending dyan. Pustahan tayo. Sinisin niya na diba si PBBM, pag si Duterte hindi nakalabas, ang ending niyan si President Bongbong Marcos ang kanilang sisisiin. Pustahan tayo. Pupusta ko, ipapaputol ko yung kamay ko, si PBBM ang kanilang sisisiin dyan. Pag natalo si Kaufman sa kaso, hindi nag-proceed yung kanyang pagiging legal team, hindi umepekto, si PBBM ang sisisihin nila. Kaufman, galingan mo, sayang yung perang binabayad sa'yo ng mga Duterte, pera pa naman ng taong bayan yan. Di umano. Alright. The recourse sought will simultaneously perceive Mr. Duterte's right to the objective, impartial adjudication. Alright, mga minamahal, so hindi na natin kailangang, isa-isahing basahin lahat ng yan. Diba? Tawag dito, at least nagets ninyo, alam naman ninyo, may knowledge na kayo, na sa sobrang nilang pagiging pagmamadali, sobrang nilang sila po ay natisod. Diba? Sila po ay nadapa na naman muli. Hindi pinag-iisipan. Dati, hingi sila, wala naman kasing hudikatura yung O ngayon, hanggang June 9, mag-submit kayo ng mga papers ninyo. Kung talagang walang jurisdiction ng ICC over the Philippines, pag sa June 9, wala kayong naisumite, hindi na magiging issue yung jurisdiction. Kasi ayaw maging issue ng ICC, mga minamahal, ang hudikatura na kanilang ini-issue. Kesyo wala daw, at kung ano-ano pa. Diba? So, magaling-magaling. Alright, mga minamahal, yun po. Whew. Masarap sa feelings, disputa bugo, why not? Coconut. Ano kayang gamot sa ubo, mga minamahal? 1 week na akong inuubo. Dry cough yung nangyayari sa akin. Uy, tanong lang ako Alam ko nagkikare-care sa akin. Medyo parang na ko huminga. Kasi dahil sa ubo ko.
Sana may makasagot ko nung pwedeng maging gamot. Yung ubo ko pala mga minamahal is 1 week na siya. Tapos ganito, may lumalabas naman na plema. 'Di ba? Problema nga lang, pag may lumalabas na plema, agad-agad meron na namang tutubo. Tapos pag inubo ko, kailangan maka-4 na ubo ako bago siya may labas. Dry cough yung nangyayari sa akin. Ano kaya ang gamot dyan? Comment nyo lang dyan below. Ha mga minamahal? And don't forget to click the subscribe and hit notification bell always for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.